po sa bawat isa. Excited na excited na po ba tayo? Titingnan ko muna ang inyong mga mukha kung talagang excited po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Yes, praise God. Hallelujah. Bago ko po i-introduce ang ating guest speaker. Yan. Tayo po ay pinadalhan ng Panginoon ng messenger of His Word. Ang tawag ko po dito is spokespersons of God. Okay. Kapag tumayo ka po dito sa pulpito at nagpahayag ka ng salita ng Diyos, you will be the spokesperson of God. Whether you are a woman or a man. Okay. Ang tawag sa iyo, man of God, woman of God. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Magbabasa muna ako ng scripture para mas maganda. Ang sabi po dito sa Romans chapter 10:17. So faith comes from hearing, and hearing by the word of Christ. Ang pananampalataya daw ay sa pamamagitan ng, magsisimula daw ang pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos o ng salita ng Panginoong Hesus. Okay? Sa Matthew chapter 4 verse 4, kasi maganda po ito, nagbabasa tayo ng scripture. Okay? Sabi po sa Matthew chapter 4 verse 4, alam na po alam po ito ng karamihan. It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that proceeds out of the mouth of God. Okay? So nakita po natin, ang tao daw ay hindi lamang nabubuhay sa literal na tinapay. Amen? Kundi sa bawat salita na nagmumutawi sa bibig ng Diyos. Ang bibig ng Diyos ngayon ay dadalhin ho sa atin sa pamamagitan po ng isang pastor na ang kanyang pangalan ay si James. Okay, ganda ng kanyang pangalan. Kasi pangalan po ito ng beloved disciple of our Lord Jesus Christ during his time. James Lazo. Okay? Siya po ay taga Santa Rosa, Laguna. Yan. Pero nagtatrabaho po siya sa Saudi Arabia for almost 25 years now. Okay? At siya po ay nagpapastor din po sa Saudi Arabia. Amen. So, ang kanyang pinagpapastoran na church ay, ang pangalan po ay J. Brim. Jesus, ano ba yan? The Blessed Redeemer International Ministry. Doon po siya sa Jeddah or sa Riyadh. Okay, sa Jeddah, Saudi Arabia. So, hindi na po natin patatagalin. Kanina, tinanong ko siya kung ano pa ang dapat kong sabihin. Sabi niya, introduce mo na lamang ako as Kuya James. Okay? So, tatawagin na po natin ang mensahero na pinadala sa atin ng Panginoon. Walang iba kundi si Pastor James Lazo. Kuya James. Sige po. Tulong po 2 beses ako nagpunta sa bathroom. Grabe yung aking kabano po. At ang aking tatalagayan po ngayon, kung ready na ang aking slides, ay arrow down po ba o arrow up? Arrow down, arrow up? Down. Arrow down. Meron po, i-start ko na rin po ang aking oras. Okay? So, yan po, isang oras na po meron ako, no? Kasi kung kayo po ay kumain na, ito po yung pinakadelikadong oras ng kasunod po ng ito. Sa Jeddah po, no? Pagka ako'y nagtuturo, yung mga nagse-cellphone, pinalalabas ko. Pero dito, hindi ko po pwedeng gawin yun, no? Dahil hindi na po ako invite. Dadagdagan ko na lang po ang 10 utos. Doon po sa magsi-cellphone, dahil ayoko po na nai-interrupt. Pakikurot niyo po ng pinakamalakas. Yan po pang 11 utos ngayong oras. No? Pwede niyo pong kurutin yung inyong katabi na magse-cellphone. Araw down po ba ulit? O araw up? Araw up. Parang ayaw po kuya, parang hindi po. Ayan.
Okay? Sabi ko kanina, faith comes by hearing and hearing by the Word of God. At sa totoo lang po, sasabihin ko sa inyo na kapag ka ang tao ay namamatay, kaya lang Diyos. Kasi po, ang huling nawawala sa iyong senses, kahit na i-google mo, ang huli pong nawawala sa iyong 5 senses, ang iyong pandinig. The last sense to go when a person is dying is his sense of hearing. Kaya fair ang Diyos. Ano po? At ang ating topic na ako na po ang naghingi ng aking topic. Para may problema po at ang slides. Meron po ba ang ticket? Araw taon po ba kung araw ulit? Sobrang nervous ko po, hindi ko matandaan. Araw. Pause ko lang po, no, para hindi masayang yung aking 1 minuto. Okay? Ang topic po ngayong oras ay, alam niyo na po, nung unang araw ng November, which is, delay lamang po ako ng 7 araw o 10 araw, November 1. Ating pong ipinagdiriwang ang araw ng mga patay. At alam natin na hinihintay ko po yung aking clicker. Doon na lang daw. Dyan, hindi ba pwedeng ako, kuya? Pwede po bang ako? Baterya lang po problema. Lobat po ba? Wala po. Pasensya na po kayo kasi nakasynchronize po yung isip ko doon sa aking clicker. Jamie, yung mouse. Sorry po sa interruption. Kaya tayo po'y sumandaling yung mukha at manalangin habang hinintay ko po ang aking clicker. Lord, sabi ng special number namin, give me Jesus. At pagpalain mo ang iyong anak, Panginoon, na maibigay ko po si Jesus sa kanila, not the 10% Jesus, not the 50% Jesus, but the 100% Jesus, the biblical Jesus, Panginoon. At hayaan mo ng Santong Espiritong magbigay sa akin ng karunungan. Itago mo lamang po ko sa likod ng iyong krus upang maibigay ko, Panginoon, ang one thing which is needful, si Jesus Christ. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Thank you, Lord. Sorry po sa interruption. Yung baterya, pakikuha po yung baterya. May battery po dyan. Double A po ata ang battery. Double A po ba yung battery nyo? Double A? Triple A. So wala triple A, kuya? Wala po. Kung wala, okay lang po, kuya. Pag sumignal ako ng ganito, click, kuya, ha? Sige po. At ito yung signal ko, ha? Para mag-synchronize tayo. Maganda po sana kung nasa akin yung dito. Okay? Okay. Ate, balik mo lang, ate. Sa lang po, okay. Okay, nabalitaan ko po ito nung nakaraan ako ng bakasyon. Meron pong isang babae na nagpunta sa ano tawag doon, aesthetic clinic, no? Nagtataka ako bakit kailangan pa niya magpunta. Kasi nung tinitignan ko siya sa picture, napakaganda niya. Pinagsabay-sabay niyang pagandahin ang kanyang mukha, ang kanyang dibdib, at ang kanyang likuran. At alam niyo po, dahil dito, nagkaroon po ng infeksyon, siya po ay namatay. Dito natin nakikita na yung pinaka-central focus natin ay nasa
panlabas. Okay. So sabi ko sa inyo, ang central focus niya ay yung kanyang panlabas ninyo. 60 years old na po ako at aking pong napupuna sa mga tao na madalang po nilang maisip ang bagay na ito. Na pagdating ng araw, tayo po ay pupunta sa isang kalagayan ng kamatayan. Sabi nung iba, if a man has not discovered something that he will die for, he isn't fit to live. Sabi ni Martin Luther. Sabi naman ng isang, nakita niyo po yung sabi niya, ito sabi naman ng isa, I am the one that got to die. So when it's time for me to, it's time for me to die. So let me live my life the way I want to. Sabi ng isang rockstar. Pag ang isang tao wala sa isip niya ang kamatayan, yan po ang kanyang sasabihin. Gawin ko kung ano man ang gusto ko, kung makakabuti sa akin o makakasama sa akin, basta makakapagpaligaya sa akin. Yan ang sabi ng rockstar. At sabi naman ni Steve Jobs, if you live each day as it was your last, someday, you're most certain that you will be right. Sabi ng Steve Jobs, yung may gawa ng iPhone. Kung mamumuhay ka raw araw-araw, as if ito na ang huling araw mo, masusumpungan mo kung alin ang tama. Dahil ang iyong time, kung susumahin total ang iyong oras, ito po ang iyong oras, kung 70 years kang nabuhay, meron kang 840 months, meron kang 25,200 days, meron kang 604,800 hours, at in terms of minutes, ikaw ay mabubuhay ng 36,288 minutes, and in terms of seconds, ikaw ay mabubuhay ng 2,177,280 billion seconds. Sa yung timeline na 70 years, meron kang 2 billion na kurap ng iyong mata. And in fact, sa loob ng 70 years na yan, ikaw ay 20 taon na natutulog. Ikaw ay 20 taon na nagtatrabaho. Ako ay 25 years na po. In fact, kung pagdudugtong-tugtungin ang araw ng iyong pagkain, 5 taon kang kumakain. At kung meron kang hinihintay in your lifetime, dahil ako po, kasama ko ngayon, 2 babae, in your lifetime, 3 oras kang, 3 taon kang naghihintay. Pero kung babae ang hinihintay mo, mas mahaba sa 3 taon. Alam naman natin yun, no? At 2 years and 6 months, ikaw ay nasa higaan. 6 months, sinisilintas mo ang iyong sapatos. At ang pinakamalungkot, 7 taong kang nasa cellphone. Ito ang iyong buhay. And in fact, kung itutuloy yung ating slides, ikaw ay, sabi ng Google, no? Ang sabi ni Google, tinanong ko si Google, ilan ang namamatay kada 1 segundo? Ito po ang namamatay kada ito po ay 1 second. Sa pagkurap ko po ng aking kamay, 2 po ang namatay. Kung kukurap uli ako, 4 ang namatay. Yung kurap ko lang na ganyan, in a global scale, 4 ang namatay. Sa isang oras, mayroon pong 3,600 seconds sa isang oras. Ang mamamatay po sa isang oras ay more or less 7,000. Pagkatapos ko ng 3,600 words, kung ako po ay nagsasalita, 1 second per word. After ng isang oras kung ito, ang mamamatay po ay 7,000 katao. After 1 hour, 7,000 ang mamamatay. And
ito ay in a global scale and impact. Kung araw daw, every hour ang mamamatay po ay 600 to 700 na tao ang namamatay po. And in fact, pabalik po pala yun. Ito na. So nagbalik na po ang aking synchronization. At sabi ng aking slides, in your lifetime, considering na nung ikaw ay pinanganak, nagsimba ka na kaagad. Ang gugugulin mo sa loob ng simbahan ito ay 18 months lamang. Out of 800 months na meron ka sa 70-year lifetime. At kung susumahin total, ikaw ay nag-stay lang dito sa loob ng simbahan out of your 800 or out of your 2 billion seconds. Nag-stay ka lang dito sa simbahan ng 540 days. Yan lang ang in-stay mo sa buong lifetime mo. At habang ikaw ay nabubuhay out of your 25,200 days ng iyong buhay. Ito ang ibinigay mo sa Diyos dahil si Jesus Christ. Ang sabi niya, kung pakikinggan mo ang tinig ni Jesus sa ngayon, ang sasabihin niya, I must be found in my Father's house. Ito ang pulso niya. Dahil ang simbahan ngayon, it's an interface between the world at ang langit. Ito po yung nagdudugtong sa lupa at sa langit, ang simbahan. And in fact, sa iyong lifetime, ito lang, 540 days lang ang ibibigay mo sa Kanya. No? So ang ating topic ngayon ay pinamagatang kong 3 uri ng kamatayan. At sino pong nag-iisip sa inyo ngayon na nagpunta po tayo sa sementeryo, ito po ay tradisyon, ilan kaya ang nagsabi sa kanila na pagdating ng panahon, dyan din ako pupunta. At totoo nga ba na tayo ay namamatay? Do we really die? No. Ikaw ba at ako ay namamatay? Ito po ang ating topic. Sabi ng inyong pastor, no? Hindi po tayo namamatay. And at sabi ng Ecclesiastes, it is better to go to the house of mourning than to go to the house of feasting. For this is the end of all mankind. Yung iba tuwan-tuwa pag pupunta ng party, pagka minsan sa kanilang katuwan, sa kanilang kasiyahan, meron kang malilimutan. Kaya sabi ng Ecclesiastes, mas mainam pumunta sa isang purinarya, sa isang lamay, dahil doon mapapaalalahanan ka, for this is the end of all mankind and the living will lay it to heart. Mapapaalalahanan ka na ikaw din pala ay kakainin ng uod, tayo din pala ay kakainin ng uod. And in fact, sa araw ng ating kamatayan, dahil darating naman yan, darating talaga yan, no? At sa buhay na ito, habang nagbabaybay ka sa lupang ito, meron kang 4 pinaka-importante habang ikaw ay nabubuhay bago ka umabot sa puntod na yan, no? Meron kang 4 na sinahanap sa mundong ito. Who am I? Sino ka? Saan ka nang galing? Sino ako? And in fact, narinig ko yung pastor, nung araw, sabi niya, it is the most Googled question. Who am I? At pangalawa, who am I? It's a question of identity. What I am doing here, it's a question of purpose. At what is right and what is wrong. It's a question of morality. At ito ang subject ko ngayon. This is my subject matter. What am I? Where am I going? It's a question of destiny. At totoo nga, pag nasagot mo solidly ang 4 na tanong na to, ibig sabihin, healthy ang pagkatao mo. Pag nasagot mo ng konkreto at maayos siyang tanong na yan, pupunta ka doon sa iyong grave nang meron kang kalwalatian. At yung 3 is not my subject, yung panghuli, where I am going, sa question of destiny,
Dahil nung araw ng kamatayan, milyon-milyon na nagpunta sa sementeryo. Pero blanco, may dala silang bulaklak. Hindi ko puting hitirin, may dala, yung iba, beer ang dala, kung ano yung hilig nung namatay. Yun ang kanyang dadalhin doon sa puntod. Pero may tanong ba siya na pagkatapos na siya naman ang dadalhin doon? Masasagot ba niya ang tanong? Ikaw ba? Dahil yung nurse, sabi nung nurse, kilala namin ni Kuya Nathan, meron isang babae na mamamatay na sa cancer, tinaningan ng doktor. Ilang araw na lang, sabi niya, nung siya ay na-born again, may nag-pray sa kanya. Sabi niya, brother, sister, bakit ngayon ko lang nakilala si Jesus? Ilang araw na lang ang buhay ko. Bakit? Hindi pa nung araw nung may lakas pa ako, nung ako'y malakas, nung ako ay masigla, nung ako ay dalaga, nung ako'y nasa kasigsigan ng kalakasan. Kasi nga po, hindi mo maalala ang kamatayan pag ikaw ay malakas, pag ikaw ay bata, pag ikaw ay energetic, wala sa iyo yan. Hindi mo yan iisipin. Iisipin mo yan at the time na ikaw ay nakaratay sa karamdaman, mamamatay, natrap ka sa isang yung mga binabagyo, yung mga nalulunod. Ito yung huling pumapasok sa ating diwa, ang kamatayan. Ito yung huli. No? Kaya, sabi ni Jesus, enter the narrow gate, for wide is the way, and easy, that leads to destruction. And those who enter by it are many. For the gate is narrow and the way is hard that leads to life. Yan ang mga warning sa atin. Sabi niya, if anyone would come after me, let him deny himself, take up his cross and follow me. For whoever save his life will lose it, but whoever will lose his life for my sake and for the gospel's sake will save it. Verse 36. For what does it profit a man if he shall gain the whole world and forfeit his soul? Ang tanong, what can a man give in return for his soul? Anong may bibigay mo? Pag ang kaluluwa ko ay napahamak, yun ang tanong ni Jesus. Anong pambayad? Kaya we are warned, tayong mga nabubuhay, winarningan niya. At another warning, just as it is appointed for a man to die once, after this, the judgment. Yung pinuntahan nila doon sa puntod, humarap na po yun. Haharap po sila dahil hindi ka po mamamatay ng 2 beses. Ang pusa nga na sinasabi nilang siyam ng buhay, namamatay lang ng minsan. No? Once lang ang buhay na ito at habang tayo ay nandyan sa buhay na yan, ito yung time natin. We are on probation. Nasa testing period tayo kung saan mo dadalhin ang buhay. Kaya sabi nila, hiram daw sa Diyos ang ating buhay. Diba? Sino po naniniwala sa inyo na hiram sa Diyos ang ating buhay? Meron ba naniniwala na hiram ang iyong buhay? Hindi po. Ang iyong buhay ay bigay. Your life is a gift from God. And what you do with that life is your gift back to God. Yan ang regalo mo kung gusto mong irigalo. Sabi ko mabilis ang aking mga slides, pero I hope nasusundan niyo po ako. Hindi ko ma-memorize sa sobrang nervous ko po, no? Hindi ko ma-memorize. Arrow down nga. Okay. Okay, so, ang pagpili kung saan ka pupunta, ano? Kung pupunta ka sa langit, kung pupunta ka sa ibaba, kung pupunta ka sa impyerno, pupunta ka sa... It's your choice. Ito yung pipiliin mo sa buhay na ito. At meron kang 2 billion seconds. Kung sosobra ng konti, 3.5 billion seconds, meron ka para piliin ang isa sa dalawa na yan. Hindi po ang Diyos ang pipili para sa iyo. You are just a vapor that appears for a little while and then vanishes away. Para ka lamang hamog kanina nung malamig dito,
nakita mo yung hamog sa halaman. Pagsikat ng araw, wala na po yan. Yan ang buhay. Yan ang sabi ni James. You are just like a vapor. Alam niyo yung vapor? Yung pagka ikaw ay nagpapakulo. Di ba, kumukulo yung vapor, mamaya-maya nakikita mo. Mamaya-maya, wala na. That's life. Yan ang ating buhay. Kaya huwag kayong mag-iisip na dadagdagan po ng konting bilis dahil pagdating ng araw, dadating po siya. No? Mangungulekta po siya. Siya yung taga-kolekta ng kaluluwa. Mangungulekta po siya at sabi natin, sa mundo, ang tawag nila sa death ay loss of life. Itong definition na nakuha ko sa dictionary, death is loss of life. Death is a permanent cessation of all vital function. Ano yung vital function mo? Ito, pag ginawaran ka ng doktor dito, pag tinignan ka dito at pag tinignan yung puso mo, no? Vital function, sabi nila, pass away. Sabi nung iba, cessation of life, pagtigil ng buhay, ang kamatayan ay it's an extinction. Ang kamatayan ay demise, pagkawala. Ang kamatayan ay disease. Ang kamatayan ay yung mga bito. Ang tawag po nila, how is your brother? He expired. Para ka nalang produkto na merong manufacture date at merong expiration date. Ayaw nilang tawagin sa totoo niyang pangalan. At sa nang how is your brother? He died. Kasi nga napakaitim ng kamatayan, kaya ayaw nilang tawagin natin. And in fact, sabi ng Wikipedia, the irreversible cessation of all biological function that sustains a living organism. Ito ang secular definition ng kamatayan. Pero ito ba ang sinasabi ng iyong Bible? Ito ba ang dinidescribe na kamatayan ng Bible? Sa Bible, napakahalagang topic po niya, no? Meron pong bersikulo na sa buong New Testament, death, it's 372 times, died. 522 times, dead, 307. So mahigit 1,000 mahigit lumabas yung bersikulo na yan. Sa iyong banal na kasulatan. No? So ibig sabihin, napakahalaga niyang topic. Sabi ng Jehovah, pagka namatay daw tayo dahil ang katawan at saka ang kaluluwa ay iisa. Kaya pag namatay daw ang isang tao, yung iyong kaluluwa ay pupunta din doon sa libingan. So ibig sabihin, yung pinuntahan nila, kung Jehovah's Witness, yung katawan niya at saka yung kaluluwa niya nandoon. Sa Muslim, ang sabi ng kanilang aklat, pupunta ang angel doon sa libingan mo, pagkapatay mo, tatanungin ka ng 3 tanong. May dala po siyang martilyo. Bawat maling tanong, po! Pag mali ang sagot mo, po! Pag mali, 3 tanong daw, po! Ganun daw sa Muslim. No po? Sa atin, dahil ang tawag natin, si Jesus Christ, the grave is not a place of consciousness. Since death is asleep, the dead remain in the state of consciousness in the grave until the resurrection. When the grave hates, give up the dead. Ayan po sinasabi nila na yung kaluluwa raw ng tao nandun sa libingan. No? I-prove natin kung nandyan nga. No? So, within my 1 hour. For the living. Ito yung sabi nila. Dito nila binasa yung kanilang text. Hindi lang naman Ecclesiastes ang banal na kasulatan. In fact, ito nga yung text na parang malabo kay Solomon eh. Parang ito yung nagbabackslide siya. Dahil sabi niya, vanities of vanities, everything is vanity. Ano yung vanity? Walang kwenta, lahat ng bagay walang kwenta. And nothing is new under the sun. At ang sabi ng text na pinagkukunan ng Jehovah's Witness, for the living know that they will die, but the dead know nothing, and they have no more reward. For the memory of them is forgotten. Their love and their hate and their envy have already perished, and forever they have no more share in all that is done under the sun. Ang discussion ng Ecclesiastes, kung babasahin mo ang book of Ecclesiastes, ang discussion po dyan, hindi above the sun. It's under the sun. Ibig sabihin, it's an Hebraism of kung
wala ang Diyos. Tama. Vanity nga lahat ng bagay kung wala ang Diyos, di ba? Pero sabi niya, the dead knows nothing. Tama nga naman. Yung patay may nalalaman? Wala. Pero ang sinasabi nila, pati yung kaluluwa ng tao nandun sa libingan. Siguro kaya nga tinawag na All Souls Day, no? Sabi ng banal na kasulatan, dahil kamatayan na aking dinidiscuss, no? Ito po yung sabi ng ating text. Saan ba lumabas ang salitang kamatayan? And the Lord God took the man and put him in the garden of Eden to work it and to keep it. And the Lord commanded the man, saying, you may eat of every tree of the garden, but of the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat. For in the day that you eat of it, you will surely die. Ito yung unang text na lumabas ang salitang kamatayan. Related siya, and in fact, kung titignan mo yung naunang verse, Genesis 1:26, and God said, let us make man in our image and after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and every creeping things that creeps upon the earth. Sa verse 17, sabi niya, nung lalangin niya, si Eva at si Adan, nilagay niya sa isang paraiso. Napakagandang paraiso, no? Nandun lahat ng kanilang pangangailangan, at sabi niya, wag na wag mong kakainin ang puno ng pagkakaalam ng tama't masama. Dahil sa oras na kainin mo yan, ikaw ay mamamatay. No, yun ang sabi ng banal na kasulatan. At alam natin, pushing forward, no? Dahil sabi natin na ang Diyos, nilikha niya ang nilalang tao, nilikha niya tayo sa ayon sa kanyang wangis. Kaya pag tinanong ko, magkano ka? May bumili na ba sa'yo? Minsan prinsipyo nabibili, di ba? Pero pag tatanungin, magkahamat sa'yo, no? Itong pinakamayaman na tao sa balat ng lupa, itong sabi sa kanya, nung tinanong siya ay magkano, sa ang halaga po niya, bakit nag-i-escape? No, ang halaga po niya ay 263 billion. Siya po ang may-ari ng Tesla. Sinasusukat na po tayo ngayon according sa ating network. No? Pag ikaw naman ay tinanong, how much is a person worth? Ito ang sabi nung isa, Noong 1983 daw po, 1863, sa New York Times, sa Amerika, the price of a slave once fell between $18. Ang presyo daw ng isang tao, $18 to $3,000. At kapag ka siya average price ng isang illegally trafficked person, yung illegal na pumapasok o yung ine-export na tao, ang presyo daw po niya ay $90. Average $90. At ito sabi, ang ina-abort na bata, pagka inumin mo ng Perdurance, 580. Yan daw po ang iyong halaga. 580. Pagka ngayon, kung ikaw naman ay pipigain, ilalagay ka sa meat grinder, kukunin ang iyong, sabi dito, kukunin ang oxygen, carbon, hydrogen, dahil karamihan ang bahagi ng iyong katawan, tubig, 62%, no? Karamihan, oxygen, carbon, nitrogen, calcium, and phosphorus. Ang halaga mo raw po ay ito. Ang halaga ko ay $600. Pag piniga ang katawan mo, ang halaga mo, $600 lang. Kaya sabi nung iba, isang bala ka lang. Ganyan nila tinitignan ng buhay. Pero isang vlogger na iba ang tingin niya, ito, sabi niya, mas maganda-ganda, 45 million ka raw kung aanihin ang yung organ, yung heart, yung bone marrow, yung DNA, 45 million. Gumanda-ganda ng konti, di ba? Ngayon, ang susunod na tanong ko sa iyo, ano yung tanong ko? How much are you? Ngayon, ang susunod ko naman tanong ay ito.
Ang susunod kong tanong ay ito. Parang namali ata ako. Nasa niyo ako. Slides, no? Okay. Mamaya akong babalikan yan. By the way, sabi ng banal na kasulatan, no? Kasi sabi, pag kinain mo, ikaw ay mamamatay. Pag kinain mo, ikaw ay mamamatay. Ibig sabihin, kung si Eva at si Adan hindi kumain nung pinagbabawal na prutas, alam niyo po bang hindi siya mamamatay? Hindi siya magkakasakit. Ang buhay niya, siya ay deathless, immortal, siya ay ageless, siya ay timeless, siya ay incorruptible, siya ay eternal. Sa isang kondisyon, huwag kang kakain ng puno na nagbibigay ng kaalaman sa tama at masama. On the day you will eat, you'll die. Mamamatay ka sa araw, surely you will die. Mamamatay ka pag kinain mo. So, dapat clear sa atin yan na wala po sa atin ngayon. Tatanong ko sa iyo. Yung kanina sabi ko sa iyo, magkano ka? Ngayon, ito susunod kong tanong. Kuya, mag-interactive lang ako ng konti. Kuya, ilan po kayo? Sabi ni Kuya, siya ay isa. Kasi tama ang sagot niya. Hindi ko sinabing magkano ka. Ang sabi ko, ilan? Isa. Tama kaya siya? Kuya, tama po ba kayo na kayo ay isa? Sure? Sure si Kuya. Tingnan natin ang text kung tama si Kuya, no? Sabi ng banal na kasulatan, pagtatanungin ilang ka, ang sagot niya, isa. In fact, ang sabi ng Bible, hindi ka po isa. No? Ito po ang sabi ng banal na kasulatan, ikaw ay 1 Thessalonians 5:23, that now may the God of peace Himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Kuya, tatanggalan kita ng jacket. Hindi ka po isa. Ikaw po ay yan po sinasabi ng text. Kuya James, isang verse lang naman yan eh. Oo, ito yung isang verse. So, tignan mo ang sinasabi ng isang verse. Tignan nyo kapag mahina ang baterya, no? Kaya po walang Kristiyano dapat na mahina ang baterya, no? Ito lang dapat clicker ko. Tignan mo. For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of the soul and spirit, of joints and marrows, and discerning of thoughts, of the intentions of the heart. Sabi ng Hebrew 4:12, ikaw ay merong kaluluwa, merong kang espiritu, merong kang joints and marrows, na ang sabi, ang Word of God ay nagpe-penetrate sa kasukasuhan at sa pinaghiwalayan ng kaluluwa at ng espiritu, and even sa joints and marrows. Kaya pag nakikinig ka, yung isip mo, nadidiscern mo kung ano yung laman ng puso mo. Dahil ikaw ay espiritu, ikaw ay kaluluwa, meron kang katawan. In short, you are a Trinity. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Anong sabi ko sa inyo kanina? And God made man according to His image and likeness. Meron siyang God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. And in fact, nung nilikha si Adan, alam niyo ba na ang Trinity is in action? So, ang lumalang sa kanya, kumuha ng alikabok, dahil sa alikabok tayo galing, ang Ama. Noon sinabi niyang, let us make man in our own image, alam niyo po ba kung kanino siya nakatingin? Kay Jesus Christ. Kaya ang iyong New Testament punong-puno na dapat magkaroon ka ng image ni Kristo. Punong-puno yan.
at huminga. And the Bible said, God breathed into his nostril. Ang huminga po sa iyo, ang Holy Spirit. It's the Holy, kahit na ang banal na kasulatan, the Word of God is God breathed. Tiyok ni Ostos. Ang banal na kasulatan, itong inaaral natin niya, it's inspired. God breathed. Kaya may buhay ang banal na kasulatan. Pag pakikinggan mo, you put it into your heart. At sabi ko kay Kuya, nasan si Kuya? Kuya, kailangan ko pa po kayo. Saan po kayo pupunta? Nanaman ka niya. Ang bait talaga ni Kuya. Alam niyo, kung ganyan po ako kabait, ang sabi po nila sa akin, Kuya James, sana kunin ka na ni Lord. No? Okay. O ngayon, Kuya, tatanungin kayo ulit, Kuya. Same question na itatanong ko sa iyo, Kuya. No? O. Kuya, tanong ko ulit. Ilang ka, Kuya? Narinig nyo, pagtaas, Kuya. O. Tama ba si Kuya? Tama? Tama? Pakinggan natin kung tama si Kuya, no? Baka ako naman ang mali. Okay. Sabi ng iyong banal na kasulatan, eto po, no? Kung tatanungin ko sa iyo ilang ka, tingnan mong maigi. 2 Corinthians 4:16. So we do not lose heart, though our outer self is wasting away. The inner self is being renewed day by day. For this light momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison. As we look into the things that are seen, but to the things that are not seen. For the things that are seen are temporary, and the things that are unseen are eternal. Ilang ka, Kuya? Ulit-ulit? Ilan po kayo? 3. O, tignan niyo po, sabi ng banal na kasulatan, kayo po ay hindi ka po 3. 2 ka po. 2. Ito po sabi ng Bible, bakit po 2? No? Ikaw po ay isang outward man at saka isang inner man. Ayan yung sabi ng Bible na ang liwanag, no? Outer self. At sabi dyan, inner self. Ikaw po pala ay etong nakikita mo ay outer self. Meron ka na nasa loob na hindi nakikita. Ang inner self mo. Inward man ang tawag ng text. And in fact, yung sa version ng ESV ay ayan. Ito po ang version ng isang version sa KJV. For which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. Ang concern nating tao ay yung palaging panlabas. Yung ating nakikita, yung pinagaganda natin, yung pinakakain natin, yung inaalagaan natin pa. No? Kapag ka ito ang yung central of focus, hindi mo masusumpungan ng kalooban ng Diyos kasi meron kang inner man. At later on, patutunayan ko na ikaw talaga ay isang auto. O Kuya, babawasan uli kita ng jacket, ha? Kanina nabawasan ka ng jacket. Talaro lang tayo, Kuya. Okay. So, ibig sabihin, ulit. Okay. Hindi ka po isa. Outwardly, ikaw ay isa. Categorically, ikaw ay 3. Pero kung susumayin total, ikaw ay 2. Wag na wag mong kalilimutan yan. Habang ikaw ay nabubuhay, wag na wag mong kalilimutan yan. Dahil dichotomy, yung iba po kasi ang paniwala nila, dichotomy, na ang espiritu at kaluluwa pareho. Ako po, iba ang view ko. Kasi divided ang mga scholars, no? Dichotomy means ang kaluluwa at espiritu, iisa.
Trichotomy means merong kaluluwa, merong na espiritu, at merong Ako, yun po ang conviction ko. Kung yung iba, yun ang conviction. It's okay. Hindi natin dapat pagtalunan yan. Wala pong metro yan. Hindi po natin nasusukat yan. Kahit po i-MRI mo yan, i-stethoscope mo yan, CT scan mo yan. Hindi po nila makikita yan. No? Nandito lang po sa text natin yan. Kaya hindi po abot ng doktor yung ating kaluluwa. Ang abot lang po niya yung ating outer mind. Pagdating ng araw, no? Ops! Eto na. Eto na. No? Gusto ko kayong tignan sa inyong mga mata. Gusto ko kayong tignan. Kasi, kahit na anong, sa amin pong mga senior, kung ang buhay ay parang kandila, sa amin ni Pastor Toto, yung kandila namin nandito na lang, no? Yung mga 18 years old nandito pa, yung mga bagong panganak, meron tayong baby, mahaba pa ang kanilang kandila. At any rate, hindi po natin alam kung kailan po yan, no? Kung kailan sa darating. Dahil, naalala ko yung kasama namin sa Riyadh, kilala pa po ni Sister Odi. Kilala po ni Sister Odi, no? Kilala po namin, meron po kaming kapatid na may cancer sa colon, tumatalo po siya ng Bible study, no? At buong buhay niya, dinidikit na sa paglilingkod. At hindi ko po alam kung bakit hindi siya hinil ni Lord. Siya na lang yun at ang Panginoon, no? Nung mamamatay po siya, eto sabi niya, kasama na yung pong may bahay niya, nasa bahay namin nung panahon na yon, sabi niya, honey, darling, sweetheart, lika na. Nasa ospital po siya. Sinusundo na nila. Ano yung nakikita mo, honey? Mga angel ng lalaki. Sinusundo na nila. Halika na. Baka hindi mo na hubusan. Yung isa namang kapatid din po dumadalo sa Bible study, no? Nung siya ay mamamatay, ito pong nakikita niya. Nakakakita po siya ng mga halimaw, ng mga maliitim, ng mga demonyo, mga tikbala, mga uwak, mga panikin, ang papangit. Mayat-maya po nasigaw. Nihimatay siya, naghihiyaw po siya doon sa kanyang sa ospital. Dahil yun po ang nakikita niya. Yun po pala nung nabubuhay siya, sa puwing manghuhu. Pareho pong mamamatay. Pero magkaiba sila magkaiba ang sumusundo sa kanila. Hindi po yan kwentong barbero, hindi po yan KB, kwentong barbero. No? Mga kakilala ko po yan. So, ibig sabihin, sa oras ng kamatayan, ito po ang nangyayari. Yung pag namatay, babalik sa alika. Yung pong pinagaganda nyo. Yung pong pinupunta nyo kay Vicky Bello. No? Nandito ka sa mamahaling gupitan. Ito po yun. Kakain yung pong minamahal natin, pinakakain natin, pinagaganda. Yan! Tignan mo maigi. It's a reality. Eh, yung kilay nga po ngayon, nagiging turong po na eh. Ginagana na. Pati kilikilig yung pinakikilaman na. Kaya na ayaw kung pinakikilaman ng asawa ko yung kilikili ko. No? Okay? So, ibig sabihin, pagdating ng araw, ito ang mangyayari. Ito ay not you. Hindi ikaw to. Ayaw mo man sa hindi. Hindi ikaw yan. Pag namatay ka na, hindi ikaw yan. No? Dahil yan, ang tunay na ikaw ay ito. Pag naghiwalay na ang iyong katawan at ang iyong kaluluwa at espiritu, papasok ka sa isang portal. Ikaw na lang ang nakakaalam nun. Yung isang namamatay, ang nakikita niya, angel. Surrender ang kanyang buhay.
Yung isa nakikita niya halimaw. Kanyang nakikita. Dahil pag sinundo ka niya at hindi ka ready, it is appointed unto man once to die, after this, the judgment. At sasabihin ko sa iyo na ito ay lupa at ito ay ikaw. Hindi ka naniniwala? Hindi ka naniniwala na meron kang inner man? Ate, siya yung nag-special number, no? Siya ba yun? Hindi siya nag-special. Kasi, kukurutin mo nga, ate. Kurutin mo. Yung lakasan mo, ate. Ako to eh. Lakasan mo. Umaray ka naman, kuya. Umaray. Umaray, di ba? Yung nagse-cellphone sa inyo, pakukurot ko kayo. Ano yung bakit ko siya pinakurot? Kasi ang nasasaktan, hindi siya. Pag ang isang tao namatay, pukpukin mo ng martilyo. Yung nasa ataon, buksan mo, pukpukin mo ng martilyo, kagatin mo, direktakin mo ng pira-piraso. Hindi po yan aaray. Kasi, hindi siya yun. Kahit kinurot mo, ate, hindi siya. Ito ko, ate, pakikurot mo ang kaluluwa. Ang totoo niyan, sabi ng banal na kasulatan, pag namatay ang isang tayo, and the Lord God formed the man out of the dust of the ground, and He breathed into his nostril the breath of life, and man became a living soul. Hindi ka lamang po lupa. Merong nilagay ang Diyos sa'yo na kung tawagin ay living soul. At yung living soul na yan, kung tawagin natin, katulad ng sabi ko sa inyo kanina, ang living soul, yun yung inner man mo. Ang outer man na iiwanan mo ito, mabubulok yan, no po? At the end of the day, what is physical day? Sa inyo na aking unang subject sa inyo. Kung saan ako abutin, kung hindi ko po matapos ang subject na ito, magagalitan ako ng asawa ko. Sabi ng asawa ko, 5 minutes. Bakit sumama ka pa? Mas mahaba ang oras ko kung hindi ka sumama. Okay. Particular po kasi sa time ng may bahay ko, meron daw po akong 10 minutes. Okay. 3 po kasi ito, no? Pero kung bibigayaan nyo ako, imbitahin nyo uli ako, auunahan ko po kayo. Hindi po. Kung ano po yung matapos ko, hindi ko po matapos next year, no? Pagbalik ko. Okay, what is physical death? Ngayon tinanong ko kayo, what is physical death? Ano ang sa Saudi, mot. Sa Tagalog, patay. Sa Islam, sa kanilang salitang kanto, dedo. No? Sa German, kaput. What is physical death? Ang haba-haba nung diniskurso ko sa inyo, walang nakakuha. Joke lang po, yun na lang po naintindihan. Physical death. Physical death is yung sabi nila, pagtigil ng tibok ng iyong puso, it's physical death. Hindi po totoo yun. Sa medico-legal, yes, pero sa spiritual, hindi. Bakit? Kasi po, physical death ay ito. Physical death is the separation of the inner man from the outer man. Uulitin ko. Ang physical na kamatayan in a biblical term is the separation of the inner man from the outer man.
Naintindihan po ba ako? Second, naiintindihan niyo po ako? Amen. Okay. So, ibig sabihin, what? Nagkamali ako ng numbering ng aking slides. Hindi po totoo na ang simenteryo ay huling hantungan. Uulitin ko, ang simenteryo, kuya, hindi po huling hantungan. Yan po ang unang hantungan. Kasi pagkatapos niyan ng physical death, hindi ka po natapos sa mundong ito. Ikaw po ay I know a man, nasan sa Bible ang physical death. I know a man who is in Christ 14 years ago was caught up in the third heaven. Whether in the body or out of the body, I do not know. And I know that this man was caught up into paradise, whether in the body or out of the body, I do not know. God knows. So pag sinabing namatay, pag sinabing dedo, pag sinabing patay, hindi po yan tumigil ang pagtibok ng kanyang puso, hindi tumigil ang kanyang senses, hindi tumigil ang kanyang memorya. Dahil ang sabi ni James, kabisado mo to, alam ko yan na memorize mo na yan. For the body apart from the spirit is dead. Ang katawan walang espiritu, kasama ang kaluluwa, ay patay. Parang isang, so faith apart from works is dead. Madalas kinukot ng inyong pastor yan. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ganon din naman ang katawan na wala ang espiritu at kaluluwa sa loob ay patay. Sa mga tuwid, gusto kong sabihin sa inyo na ang iyong existence dito, kapag ka ikaw ay lumisan na sa mundong ito, yes, ito, dahil sa alikabok ka nang galing, sa alikabok ka babalik. Pero, yung aalis sa katawan mo, na hindi alam ng mundong ito, hindi po nila alam, na meron darating ang panahon, kinarot ko sa kanina. Pag alis ng kanyang inner man, at saka ng inner man sa kanyang outer man, yung katawan, pupunta sa lupa, babalik sa alikabok. Pero yung umalis sa kanya, alam niyo po yung mga nagtatrabaho sa ospital, kasi yung mga namamatay, kinakaon po yan ng mga angel. Ano po? Maya, pagka sa ospital ka nagtatrabaho, may nagpupuntang angel. Yun lamang pong may mga discerning spirit ang nakakakita sa kanila kung biniyayaan ka. Ikaw ay conscious pag namatay ka. Ikaw ay merong memory. Simple lang yan, biblical yan. Luke chapter 16, no? Ikaw ay merong kang senses, at ikaw ay disembodied. Ulit, tapos na po ang aking oras. Sapat na po yan na 4 minutes. Baka matatapos mo aking next subject. Okay. Anyway, tatapusin ko itong physical death, no? Ikaw ay magiging invisible. Ang kaluluwa at espiritu, they are indivisible. Uulitin ko, no? Yung kaluluwa mo, sabi ng banal na kasulatan, for the word of God is quick and powerful, piercing even the dividing joints of the spirit and the soul. Ang kaluluwa mo at ang espiritu mo ay may pinaghihiwalayan. They are indivisible. And they are, may isang term na kalimutan ko, indivisible, hindi na paghihiwalay, at correct.
Darling, hindi pa rin yan yung hinahanap kong term. Indivisible, no? Hindi sila yung kaluluwa at espiritu, hindi naghihiwalay. Ang naghihiwalay ay ang espiritu mo at ang kaluluwa mo humihiwalay sa iyong katawan. Katulad ni Jesus nung sinabi niya, Father, into your hand, I commend my spirit, at sabi ng Bible, and He gave up His spirit and He died. So, death ang totoo niyan. Ang kamatayan ay hindi po pagkatapos ng buhay. Hindi po kamatayan ay hindi pagkawala ng buhay. Ang kamatayan ay ang paghihiwalay ng iyong inner man sa iyong outer man. At ito ang katotohanan na dapat nating matutunan. And if we want to give Jesus to the world, dapat ito ang maibigay natin. Ngayon, kala ko po ay napagod na. Meron pa pong dalawa talagang topic na hindi ko naman my fault. Gusto ko po sanang bilisan. Tinanggal ko yung aking mga intros. Ayaw na may bahay ko yung mahabang introduction, no? Pero ewan ko, ganun po talaga ata ako. Sa Riyadh, tinatalakay ko po ito ng 3 ito Jeddah, isang 2 meetings or 3 meetings na po para hindi po ako masyadong mabilis. Okay? So, pag namatay ang isang tao, of course, ang kanyang destinasyon, either heaven or hell. At ang kasunod sana ng topic ko ay spiritual death, kaya lang naubos na po yung aking 3,600 seconds. At ako po ay umubos, I believe, kung 1 second po ang aking 1 word per minute per second po, ako po ay umubos ng 3,600 words. Ang ganda, no? Sa mga babae, sabi ng survey, yung babae raw po umuubos ng 25,000 words a day. Survey po yan sa UK, no? Basta normal lang po, no? Kaya pag, yung may bahay ko po, yung 25,000 days, sa umaga lang po yun. Sa umaga lang po yun, yung 25,000 words niya. Ang lalaki po, pinaka-maximum na kinukonsume nating salita, dahil hindi naman talaga tayo. 5,000 words lang po. No? Ayaw. Okay. What's the point? Hindi ako nakapaganda ng conclusion, no? Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa aking conclusion. Anyway, something came in. Pastor, pwede po ba makahiram ng 3 minuto? Sige po. Kasi kung di niyo po ako bibigyan, di po ako babalik. Thank you, Pastor. Now, okay, kunti lang na yun ang alam natin kung anong pinagsimulan ng kamatayan. No? Kasi sabi ni Lord, pagka kinain mo yan, mamamatay. Yung kung aming kaibigan, kasama po namin sa church. No? Tuwing Friday, ang tradition po nila, kakaunin na yung kanilang pinsan. So, ang drive, siguro mga 10 minutes drive lang para makuha yung kanyang pinsan. Parang, ang day off po kasi doon, simula Webes ng gabi at Friday, no? So, Webes ng gabi, kinakauna, doon sila kumakain, nagpe-fellowship, uusap, kasi magpinsan sila. Ngayon, sinundo niya, umalis siya ng 10 p.m. ng gabi. So, 10 p.m., umalis, dapat 10:30 nakauwi na. Ngayon, alas 12 na ng hating gabi, hindi pa umuwi. Nabot ng alauna. Hanggang sa humingi na ng tulong sa amin, Kuya James, Pastor, mga kapatid, tulungan niyo ako. So doon sa Riyadh, buong Riyadh, lahat ng hospital, pinuntahan po namin. Pinuntahan namin lahat ng hospital. Hindi po namin siya makita, alas 4 na, wala pong report ng pangalan niya o kung ano, walang report. Bandang mag-aalas 5 na, may tumawag yung hospital o yung morgue. Sabi niya, ma'am, punta po kayo dito, sis, punta kayo dito, paki-check mo yung kung sino, kung husband mo nga ito. Kasi may report na may nawawala husband. Chinek niya, pinuntahan po niya, hindi na po makilala.
Kasi po nangyari, ganito nangyari. Noong ginagawa ko yung tren sa yung Riyadh Metro sa Riyadh, so ang daming barikada. Ang nangyari, sa dami ng barikada, yung pong sasakyan niya, sumalpok po sa solid na barricade. No? Solid na barricade, yung sasakyan niya, nag-flip, umaliktad. Ang nangyari po, dahil grabe yung aksidente niya, morbid po kasi ayoko ikwento. No, yung kalahati ng kanyang bungo, wala, lahat ng dugo, napunta doon sa, yung pasero niya yung sinundo niya. Dumating po yung pulis. Alam niyo po nung imbestigahan, nung nung imbestigahan, ang cause of accident, yung manibela na disconnect doon sa mundo. So hindi na po niya makontrol. Yun po yung report. At kalahati ng kanyang ulo, wala na, hindi na makita, tumalansik na lang. Yung katabi po niya, after 1 or 2 days, aakyat ng bubong, 4th floor, para kamatay. Dahil sa isip niya, siya ang dahilan ng pagkakamatay. But at the end of the day, alam niyo po ang cause? Malfunction. Nagkaroon ng disconnection doon yung manibela na disconnect doon sa gulong. Yun ang cause ng chaos. And in reality, kaya ka po ang buhay mo ay malfunction. Kahit nga yung cellphone mo, pag nag-type ka ng A, lumalabas B. Tinype mo C, ang lumalabas Q. Ang tawag mo doon, malfunction. And this malfunction, ang tawag dito ng banal na kasulatan, it's sin. Kamatayan. Pag nahihiwalay ka sa Diyos, kaya po merong kamatayan. Dahil po nung sabi ng Bible, huwag mong kakainin yan. Dahil magkakaroon ka ng malfunction, maseseparate ka sa akin. So kung ang buhay mo hindi na mag-drive ng Lord, at imbes na Sunday nasa church ka, nasa galaan ka, nasa kung saan ka, ibig sabihin, yung buhay mo hindi naka-align sa Word of God, ibig sabihin, meron kang malfunction. Okay? At ito ang cause ng kamatayan. Chaos. Tayo po ay sumandaling yumuko at manalangin. Dear Lord, sabi nung nag-special number, give me Jesus. If I give your word, Lord, I give them Jesus. 1 point lang po ang aking tinalakay ngayon, and I hope, Lord, they learn. Na natutunan po nila na kaya po pala, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang isang tao, kaya pala, bagkus siya ay nabubuhay sa mga salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Yung pala, Panginoon, meron po pala kaming physical food, dahil meron kaming physical na katawan. Meron po kaming spiritual food, dahil po pala, meron kaming espiritu at kaluluwa. Ang problema sa amin, Lord, yung aming physical being, yung aming physical na katawan, punong-puno ng pagkain panlupa. Yung aming katawan, spiritual. Halos hindi kami nagbabasa ng word. Pagpunta namin sa church, dili uulan, parang kung swertehin nasa church, kung malasin, wala sa church. Nakakalimutan namin, Lord, na meron kaming spirit being within us na kailangan din po palang kumain. So, man does not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Lord, hindi ko po sila mapapakain ng physical food ngayon. But what I gave to them, Lord, it's a spiritual food. Nawa matanim ang consciousness na ito na darating ang araw na papanaw kami sa mundo.
Salamat po sa kanilang pandinig. Salamat kay Pastor Toto. Salamat kay Kuya Nathan Fulgencio na nag-invite sa akin. Thank you, Lord. I hope you bless them, Lord, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Okay. Nagulat ba kayo? Alam nyo, Pastor James, meron kang kahawig. Yung ano mo, the way you preach, kasamahan ko din pastor sa Saudi Arabia dati. Nalungkot naman po ko, Kuya. Hindi po yung boses po. Akala ko Okay. si Pierce Brosnan. Kung naalala niyo po, Ninang, si Pastor Romy kahawig ng boses niya. Romy Rangel. Okay. Pati yung pagpukpok niya sa pulpito. Yan. So, it reminds ninong ko rin po yun sa kasal, nung ako yung kinasal. At malaki na po yung church niya na pinagpapastoran ngayon sa Santo Tomas, Batangas. Praise God. Ang sabi kanina ni Pastor James is, hindi siya nakapag-prepare ng conclusion for the matter. So ako na lang po ang mag-conclude. Ang sabi po actually, meron pong tanong sa Bible. Sandali lang po, bear with me. Meron pong tanong sa Bible sa Job chapter 14, verse 14. Ang sabi po doon, if a man dies, shall he live again? Okay. Ayan. If someone dies, will they live again? Ang sabi doon. Sa King James, yun sinabi ko, if a man dies, shall he live again? Ito po yung katanungan. Ano sa palagay nyo? Kapag daw ang tao ay namatay, mabubuhay ba siya ulit? Amen. Ha? Okay, amen. Mabubuhay po tayo, but it depends. Sabi nga ni Pastor, may pupuntahan tayo, dalawa. Where will you spend your eternity? Yan. Pag ang tao ay namatay, nabuhay ka ulit, saan mo spend ang iyong eternity? Di ba? Dalawa lang naman yun eh. Dalawa lang naman ang eternity na pupuntahan natin. It's either heaven or it's either hell. Yan, dalawa po yun. Pero meron po akong mabuting balita ho sa inyo. Ang sabi ni Jesus, si Jesus na po ito. Ang sabi nung nagkanta, give me Jesus. Now I will give you Jesus. Okay. John chapter 11 verse 25 to 26. Yan. John 11, 25 to 26. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. Verse 26. And whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this? Okay. Sino may sabi nun? Hindi ako si Jesus na. Okay. Bakit? Sabi ni Jesus, He is the resurrection and the life. Kaya nga siya nabuhay na muli eh. He is the firstborn from the dead according to the Bible. At hindi na siya mamamatay pa. At nagbigay siya ng gantimpala doon sa mananalig, doon sa mananampalataya sa Kanya, kahit na daw ikaw ay mamatay, mabubuhay ka. Sabi ng Panginoon. At doon sabi doon, and whoever lives and believes in me shall never die. Sa totoo lang mga kapatid, ang tao talaga ay hindi namamatay. Okay. Nakuha niyo po ang ibig sabihin? Ang totoong tao hindi namamatay. Okay. Wala hong kamatayan. Akala natin, pag ang tao ay namatay, doon pa lang magsisimula ang buhay, doon magsisimula yung eternity mo. Naintindihan niyo po ba? Kapag nawala na po tayo sa mundo, okay, it talks about our physical life. Okay? Man is a spirit being, he has a soul, and he lives in a body. Okay, so, ang tao po ay may tatlong parte. Okay, ikaw ay spirit being, meron kang kaluluwa na nananahan sa physical na pagkatao mo. Yung sinabi ni Pastor kanina na outer man and a spiritual spirit man. Oh, totoo po yan. Inner man or spirit man. Okay.
Sabi po sa Job, ito na po yung conclusion. Sabi po sa Job chapter 12 verse 7. Then the dust will return to the earth as it was, and the spirit will return to God who gave it. Pag ang tao namatay, your spirit will return to God. Kukunin ng Diyos yan, sapagkat bigay sa iyo ng Diyos yan. Okay? From the dust, you will return because ginawa ka sa alapok. But your soul will inherit death. Okay? Kung saan ka mapupunta, kung sa impyerno o sa langit. Okay. So, the conclusion, according to the Bible in Ecclesiastes chapter 12, ito na po yung conclusion ni Pastor James na akin lamang pong ginampanan. Okay? Chapter 12 ng Ecclesiastes chapter 13 to 14. The conclusion, sabi po dito, verse 13 ng chapter 12. When all has been heard, okay, narinig niyo po ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ni Pastor James. When all has been heard is fear God and keep His commandments. Because this applies to every person. For God will bring for verse 14, for God will bring every act to judgment, everything which is hidden, whether it is good or evil. Nakuha po natin. So, ang sabi ng Biblia, kailangan tayong magkaroon ng takot sa Panginoon. Amen? Na habang nabubuhay tayo dito sa mundo, alalahanin ho natin ang Diyos. Sundin natin ang kanyang mga salita, ang kanyang mga utos. Sapagkat darating ang araw na tayo ay haharap. It is appointed unto man to die once, and immediately the judgment. Ang sabi ng Biblia. Wala nang pasikot-sikot. Ang sabi ng iba, kapag namatay ang tao, ipapanalangin siya ng kanyang mga kamag-anak, at dahil na ang kanyang kaluluwa nandun sa purgatorio, ipapanalangin siya tuwing kaarawan niya, hihingi siya ng prayer for the dead, para matransfer ang kanyang kaluluwa doon sa langit. Hindi po. Ang sabi ng Biblia, God will judge us according to what you've done while you are alive dito po sa mundo. Amen, mga kapatid? Hallelujah. So sabi, it is appointed unto all men to die once, and immediately the judgment. Okay, hahatulan ka kaagad. So, eto ngayon ang tanong. Are you sure of your life? Sigurado ka na ba? Ayan. Dala-dala mo ba ang ipinangako ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon? Kung ikaw ay mananampalataya sa akin, though you will die, yet you will live. Okay, mabubuhay ka because of Jesus. The provision of eternal life ay ibinigay na po natin sa ibinigay na sa atin ng Diyos, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Kaya habang may pagkakataon pa, habang may hininga pa tayo, amen? So, humihinga pa tayo, ibigay na talaga natin ang ating buhay sa Panginoon. Because He is the only way, He is the only truth, He is the only life to God the Father. Amen? Praise God. So, I believe na ang lahat ay tumanggap sa Panginoon. I believe ang lahat ay nakaranas ng tinatawag nating kaligtasan na nanggagaling sa ating Panginoon. So, hindi ko na kayo ililid sa prayer. But kung meron pang nagdududa sa inyo na wala ka pang katiyakan sa buhay, wala ka pang assurance of salvation, the Bible says that today is the day of salvation. Okay, bukas ay huli na ang lahat. Ngayon na mismo. Okay, sino pa ang duda dito sa kanyang kaligtasan? Pakitaas ang kamay. Okay, at ikaw ay papupuntahin mo sa gitna para tanggapin mo si Jesus. Okay, lahat. O, kita nyo po? Praise God. Tayong lahat ay tumayo. And let's pray. Magpasalamat po tayo sa Panginoon for giving us His word, for warning. Okay? Meron tayong warning sa araw na ito, mga kapatid. Sabi nga ni Pastor James,
Ano ba yung mga ano niya kanina? Ang dami niyang computation. So praise God. But isa lamang po mga kapatid ang pinaka conclusion po natin sa araw na ito ay walang iba kundi ang matakot po tayo sa Panginoon. Habang tayo nabubuhay, ay patuloy natin sundin ang kalooban ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Ang sabi ho ng Biblia, lahat ng tao ay haharap kay Jesus. Sasabi sa Matthew chapter 7 verse 21. Please ano po natin. Sabi ng Panginoon, not all who call to me, Lord, Lord, will go to heaven. Okay. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. The Catholics ay tumatawag sa Panginoon ng Panginoon. The Jehovah Witness tumatawag sa Panginoon ng Panginoon. The Assemblies of God tumatawag sa Panginoon ng Panginoon. Okay, the CCF Christian group tumatawag sa kanya ng Panginoon ng Panginoon. The GIL Church tumatawag sa kanya ng Panginoon, Panginoon. Lahat halos tumatawag sa kanya ng Panginoon. But Jesus said, not all who call to me, Lord, Lord, will enter into the kingdom of God. The BICCM members, the BICCM Church, call Jesus Lord, Lord. Pero ang sabi ni Jesus, only those who does the will of my Father will go to heaven. Katandaan po natin, kaya nga sabi sa Ecclesiastes, fear God, obey His commandment. The commandment of God is His will for us. Nandiyan po yung Biblia, pag-aralan natin, basahin natin, and obey what is written therein. Praise God. Tayo po'y manalangin niya sa Heavenly Father. We thank you na muli naming naranasan, Panginoon, ang mga warnings niyo, O God. Thank you for the word that you have given unto us through Pastor James. Nagpapasalamat po kami sa iyong kabutihan, Panginoon. Nawa, ito po ay laging mag-remind sa amin, Panginoon, na sa tuwing may gagawin kami, Panginoon, lagi mong ipaalala sa amin, O Diyos, that you are there, Father God. Lagi ka naming iisipin, lagi naming gagawin, Panginoon, ang nakakalugod sa iyo, Panginoon. But without the power, the help of the Holy Spirit, we cannot do it, Father God. Allow the Holy Spirit, Lord, to influence us, to be with us, to fill us with His power so that we can overcome the world. We can overcome every sin, every wiles and works of the devil in this world, O God. We thank you for your goodness, O God. Salamat, Lord, aming dinadalangin. Salamat kay Pastor James. Ibalik mo sa kanya ang nawalang lakas niya, Panginoon, sa paghahayag niya ng iyong salita. Ipagkaloob mo sa kanya, Panginoon, ang marami pang kaalaman sa iyong salita so that he can share to others also, Father God. Maraming salamat sa kanyang pamilya. Pagpalain mo, Lord, ang kanyang ministry, ang kanyang pamilya, ang kanyang trabaho, kung meron man siya, Panginoong negosyo, anumang mga bagay, Panginoon, you will bless him, O God. We thank you, Lord, for your goodness upon his life, at gayon din, Panginoon, sa aking mga kapatid sa oras na ito, Panginoon, na naririto, na nagbigay ng panahon, nagbigay ng time, Panginoon, nagtiyaga, nagtiis, Panginoon, na pumunta sa lugar na ito, Father God. Dagdagan mo pa, Panginoon, ang aming pagnanasa, ang aming kauhawan sa iyo, Panginoon. Kahit na anong oras, Panginoon, nais ka namin pakinggan, nais naming magtipon-tipon sa lugar na ito, Panginoon, sapagkat ito po ang kalooban mo, O Diyos. Thank you, Holy Spirit, for gathering us together in unity, na nakikinig kami sa salita ng Diyos. Itimog mo sa aming mga puso, Lord, ang mga salita mo, at hindi namin ito makakalimutan, Panginoon. Magiging guidance po namin ito araw-araw, Panginoon, sa aming buhay. Thank you, Lord, and as I declare the blessing, O God, I pray to bless those who need a blessing from you, God.
pagalingin mo ang sino mang nangangailangan ng kagalingan physically. In the mighty name of Jesus, Lord. In the mighty name of Jesus. Sino mang nangangailangan, Panginoon, ng trabaho, Panginoon, paunlarin mo ang kanilang buhay, ang kanilang mga negosyo. Kung sino man may mga negosyo, paunlarin mo ang kanilang mga negosyo, Panginoon. And we pray continually, Father God, na you're going to bring us back in this place once again. Salamat sa iyong provision sa aming buhay, Panginoon. Na ikaw ang aming Jehovah Jireh, Panginoon, the God that will provide our needs according to your riches in Christ Jesus. Thank you, Father God. Salamat sa inyo ng maraming. We give you all the praises, the glory and honor and thanksgiving in the mighty name of Jesus Christ our Lord. All the brethren says, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Yes! Thank you, Lord.